Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaban nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpalagaan sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Alaw kita karon sang Lunes, Setyembre 8, tuig 2025. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga aga sa inyong nga tanan. Inatamyaw taman sa isa ka happy listening ang aton nga mga tagpalamati gikan sa luwasang pungsod, mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa, mabagyan mga biyan sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa aton sini nga mga balita nasyonal. Nakahanda na ang official welcoming ceremony para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Craven Hall Peace Palace sa Phnom Penh, Cambodia. Mangin masako ang presidente sa iya ikaduhang adlaw sa iya tatlo ka daw nga state visit sa Cambodia subong nga Lunes. Samtang ginkumpirma sa National Police Commission o NAPOLCOM ang pagsaylo ni Commissioner Attorney Ricardo Bernabe III sa Department of Public Works and Highways para mangin katuwang ni Secretary Vince Dizon bilang bag-ong tigliko sa DPWH. Sa iyang pahayag, nagpasalamat ang NAPOLCOM sa nanging serbisyo ni Commissioner Bernabe. Naging pahamtang bilang commissioner sa itong Marso 8, 2022. Nagserve siya bilang vice chairperson kag executive officer sa itong November 2024 bag-o liwat nga nagbalik sa pagka-commissioner sa itong Abril 2025. Sa kay NAPOLCOM VCO Commissioner Ralph Kalinisan, dako ang nanging kontribusyon ni Commissioner Bernabe sa pagpabaskog sa integridad sa kapulisan sa pagbalik sa pagsalig sa publiko.
dugang pa ni kalinisan, hindi mabayluhan ang naging papel ni Atty. Bernabe sa pagpatuman sang mga reforma sa sulod sa komisyon, partikular sa pagpabaskog sang koordinasyon sa PNP kag pagsiguro sang transparency kag accountability. Samtang ginahatag ni Department of Budget and Management kung DBM, Secretary Amena Pangandaman, nga ginadumilian nga mag-upod sa anuman nga procurement project sa gobyerno ang mga kontraktor sa likod sa mga maanumalya nga flood control project. Santo sa naging direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga i-blacklist ang mga kontraktor nga mapamatulang nga guilty sa ila sila kantanan sa maanumalya nga flood control project. Kinakan sila na sa Procurement Service Department sa Budget and Management kung PSDBM ang Philippine Government Electronic Procurement System o kung PhilJEP's membership sang siyam kakumpanya nga may kangtanan kay Sara Diskaya. Naka-high alert man ang PSDBM para kansilahon ang PhilJEP's membership sa iban pa nga kumpanya kaangay sang Sims Construction Trading kag Wawa Builders sa oras nga magwa ang official blacklisting order sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Kung maduduman, suno sa kay Secretary Pangandaman, ginmando sang aton nga presidente nga i-blacklist sa mga kontraktor nga may kangtanan sa mga maanumalya nga flood control project. Napahayag diri sa bag-o nga Government Procurement Act nga ang implementing agency ang iya sining nga pag-blacklist sang mga contractors maatag nga may proseso paina. Kag suno sa kay Pangandaman, ilang nga bahin sa PSDBM, anda sila ikan sila ang iban nga mga kumpanya sa PhilJEPs para hindi na liwat nga makaupod sa procurement activities sang gobyerno. Nebulan mga biyan nga sa dalom sang Republic Act number 12009 o kung ang New Government Procurement Act o kung NGPA kag implementing rules and regulations sini ginhatagan punto. Ang blacklisting kag cancelasyon sang PhilJEP's membership sa sining tion, mapanas na sa PhilJEP's registry ang impormasyon tuhoy sa blacklisted companies. Rason para gilayon nga hindi na panugutan nga makapakigbahin sa mga procurement projects sang gobyerno. Ano naman nga halin mismo kay DPWH Secretary Vince Dizon ang deklarasyon nga obrahon nga disqualified ang mga kontraktor na may pinakadalago nga flood control project matapos yung personal nga makita na wala sang kalidad o kung madubo ang kalidad sa mga ini gamit ang pondo sang gobyerno. Sa prayon nga paghiwat sang investigasyon, kinaluso sa PSDBM sinalom sa pagpamuno ni Senior Director Jean Marias o kung Jean Entredecho Kaong ang pagparindugan sa kamaturan. Sining karon lang madunduman nga nagpakig-angot si Secretary Amena kay Secretary Vince Dizon para sa komprehensibo nga pagsiyasat sa mga proposed budget sa DPWH para sa tuig 2026 pamatuod siyang handom sang gobyerno. Kaya balik ang pagsalig kag kumpiyansa sang mga pumuluyo nga lubos nga nagasuporta sa PSDBM. Samtang ginhatagan punto ni Tingog Party List Representative Jude Asedre na hindi dapat
obrahon nga kamara laban sa gabinete. Ang istoryahan ay tuhoy sa korupsyon. Sa isa ka interview ginatagan punto sang tiglawas sang tingog party list sa kamara nga tanan man sila ang may kaaki sa mga katiwalian kag nagapati nga dapat mapanabat ang may kaangtanan sini. Ini ang sabat ni Asidre sa ginkuwaan sa reaksyon sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bag-o basuron ang gabinete sa isyu sang korupsyon. Dapat nga tinuan anay sang kamara ang ugsaran sini. Manungdom ni Asidre, hindi dapat nga magtuduanay pa kag sa baylo mag-focus sa pagpanabat sang tanan nga may pag-uyat sang kwarta sang pungsod. Welcome para sa mamalida ang nanging panghangkat nga tinuan ang ila sini nga bahin kaganda man siya nga obrahon ini. Pero dapat hindi pag-ipataw ang parehong level sa accountability sa tanan nga o kung dapat nga ipatuman man ang parehong level sa accountability sa tanan nga branch sang government. Punto niya, hindi posible na mapanabat nila ang isang opisyal samtang may accountability man sa pila ka bahin sa gobyerno. So dihin nagparawagan si Asidre nga sa tunga sang gahod sa politika. Ang karaydan sa pumuluyo ang dapat nga unahon, hindi ang personal nga interes sang mga politiko. Sa ibang pagidaton nga balita nasyonal. Diwat nga ginbalik sa Bureau of Customs ng BOC ang mga pagsulundan sa preliminary suspension sa accreditation sa mga importer kag licensed customs broker. Kasunod sa direktiba ni Commissioner Ariel Nepomuceno, epektibo na ang Customs Memorandum Order No. 12-2024 nga nagtala na sa proseso sa pagpatuman sang penalidad kaangis ang suspensyon kag pagbawi sang accreditation sa mga magabayular o kung magalapas sa layi kag regulasyon sang customs. Ginpasigurado man sang BOC nga ila nga ginarespeto ang due process kag hindi maapektuhan ang mga kargamento nga nagsulod bag-o ang pagbatuman sang suspensyon. Natagan punto ni Commissioner Nepomuceno nga katuyuan man sa ila sini nga tikang ipakita ang balanse nga pagbatuman sang layi sa pagpadasig sang lehitimong trade santo man sa direktiba sang presidente para sa mas makatarungan kag epektibo nga gobyerno. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 na sa aga. Dugang ang mga balita nasyonal mga biyang bantayan sa atong sining pagpalagad sa bunga aga. For the meantime, magakuha kita anay siyang latest update sa lakad sang panahon. Hibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong iyang adlaw sa Lunes. May pagrugalom nga ma-experiencehan diri sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga area kaina as early as 6 and 7 in the morning ang naka-experiensya sa pag-ulan. We expect sa improving weather condition o kung magal-umon bala sa gihapon ang aton kalangitan subong simana. Opo naton sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Leonor, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw Monday, September 8, 2025.
Sa subang wala naman nagkatama din ang monitor na LPA or bagyo sa sulod sa atin ng Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies naman ang nag-aapekto sa may Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Bangon sa mga sistema, ang Western Visayas mag-eksperyensya sa magulugan umon, tugtog maguluman ng kalangatan, kami mga isolated na pag-ulan, pangalasag panako o duga ng easterlies. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga maghalin sa direksyon northeast to north, nga magadala sa makanay, tugtog makasarangan ang pagpalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang 5:40 AM pag magatunod ini 5:55 PM karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Sylvester, madam agad nga salamat. Ma'am Lenore, wala sang ginabantayan karon nga low pressure area kung ano man nga bagyo, pero may ma'am ano ang reason o kung kabangdanan sa mga paghurugal karon sa aton kalangitan? Tugana sa sang easterly sir, amo na iyang hangin halin sa dagat, ang mainit na hangin halin sa dagat Pasipiko. I see. Sa mga kauturan naton ma'am nga may mga scheduled activities, no, especially sa mga semana, we are expecting duwa pa ka adlaw nga bar examination diri sa syudad sang Iloilo. Shall we expect nga mangin maulano ng aton nga panempo? Basis sa aton nga 5-day regional weather outlook, ano man sa kita sir, partly cloudy. So expect lang sang mainit, maparo kanyempo sa aga, pag possible pag-inulan sa pag-ulan sa mga ma-experience natin sa hapon or di ka gabi. Ayun. Ma'am Lenore Sylvester, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man salamat sir kumain adlaw sa lewat. There you have it, mga biyan. Latest updates sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21. Mabiyan sa aton nga pagpanumbalik dugang nga mga balita lokal kag update gikan sa aton nga mga beat reporters aton nga pagdalon sa kahanginan. Inigagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haray Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun. Binga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Agapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 na sa aga. Sige po nagapamati ka mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Uy, sa itong mga kulturan nga nagapangita sa balaklon, pasalubong man o kung pang regalo, subong nga nagilapit na ang Christmas season. Ang Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo liwat nga magahiwat sang Artisanians o kung Artisanians di Iloilo Trade Fair subong iyang bulan sang Setyembre. Pantayan mga biyan sa Setyembre 15 masunod nga Lunes ang pagbukas sang Artisanians di Iloilo 2025 sa Robinson's Place, Iloilo City. Nauman ang nanoituhay nga produkto sa mga micro, small, and medium enterprises assisted by the Department of Trade and Industry kagiban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Ila sini nga pagpasundayag sa mga produktong lokal pero ang kalidad pasado sa international standards. Ganit sa aton sini nga mga kauturan ha, if you are interested nga mag-avail sa mga produkto, mayara sang 12 tanan ka mga exhibitors coming from the bamboo industry cluster, 8 para sa cacao industry, 8 man sa coffee industry, 15 mga biyan sa coconut industry, 40 sa processed food, kag 17 sa wearables and homestyle. A total of 100 exhibitors mga biyan ang ginalauman nga magapasakop karon iyang tuig. Magluwas sa trade fair mga biyan, may ara man sa mga side events ang ining Artisanians. As mentioned mga biyan, sa September 15, that would be next Monday, iwaton ang padagas o kung paanok, the opening ceremony and the food tasting para sa mga bisita. Sa September 16, alas 3 sa hapon, iwaton ang palagis o kung ang bamboo craft demo. Samtang sa September 17, adlaw sa Miyerkules, alas 3 sa hapon, iwato naman ang padamil sa food fusion. Sa adlaw naman sang Webes, September 18, alas 3 sa hapon, iwaton ang pangulabo, the Coconut Crafts Demo and Bamboo-Based Food Launching. Sa September 19, adlaw sang Biyernes, may hiwaton nga pananom o kung bamboo planting activity sa Banwa sang Leon. Sa September 20, adlaw sang Sabado, alas 4 sa hapon, hiwaton naman ang patilaw o kung the Coca Talk and Coffee Brewing and the Hot Cocoa Sampling. Sa September 21, adlaw sang Domingo, alas 3 sa hapon, hiwaton ang pabugal, sustaining the traditional craft talk. Kag hiwaton man sa alas 4, tugtog alas 5 sa hapon, ang pabayo, ang awarding and closing ceremony, kag ang fashion show. Sa aton sining mga kauturan ha, if you are looking for a gift, ipasalubong, or anuman nga mga plano ninyo, may kangtanan sa mga produkto lokal, magpadulong sa sining Artisanians Trade Fair sa Robinson's Place, Iloilo City on September 15 to 21. 1 week ini nga aktibidad highlighting sa mga nanaituhay nga produkto sang aton nga mga local MSMEs. So sa mga mahilig sa hablon, mahilig sa mga dekorasyon human sa kawayan, mga panyamis kag pagkaon nga proudly Ilonggo, mga suman, kalamay hati, mga kalamansi juice, fruit juice, mga coconut oil,
Iban sini mga wearables and other decoration. Ginaparugyan gid sa aton sini nga Department of Trade and Industry Iloilo to visit Artisanians D Iloilo at the Robinson's Place, Iloilo City on September 15 to 21. ₱3.5 billion pesos mga biyan ang target nga matipon sang aton sini nga Department of Trade and Industry Iloilo for this year's edition sang Artisanians. Ang Artisanians mga biyan ginsiguran sa tong tuig 2019 kag apisar nga COVID-19 pandemic padayon ang ila sining pagdulong sa artisanians pinagi sa paghiwat sa mga artisanians sa nanuhay-tuhay nga mga distrito sa aton sining probinsya ag sa 2022 iwat ini nga nagbalik mga abyan bilang isa ka mga dalaguan nga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:35 in the morning. Magakuha magita sang update gikan sa aton nga DSWD Beat Reporter. Mga serbisyo sang Sustainable Livelihood Program wala sang bayad sunod sa DSWD Field Office 6. Agod idulong sa aton ang detalye sang balita. Kuha naton ang live report ni Social Beat Reporter Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning sa imo. Good morning sa aton nga mga tagpanamati sa balita issue kag iban pa sa ina Lods no. Ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi no sa aton man nga isa sa mga program, ang Sustainable Livelihood Program nagpahayag Lods nga wala sang bayad ang anuman no nga serbisyo nga ginatanyag sang DSWD SLP ini sandigya sa advisory nga ginpagwa sang DSWD 6 sining karon lang sunod diri Lords no sa advisory wala nagapanukot o kung nagakolekta sang bisan pila pa dira no nga kantidad sa mga benepisyaryo nga luyag mag-avail sa mga serbisyo kag benepisyo sang programa sang SLP. Ang aton nga DSWD 6 Lods ara makita sa aton nga screen no ining advisory sang aton man nga regional office. So, diri Lods no sa aton nga regional office sa mga kauturan naton nga may mga kilala nga nagapanukot nga for example Lods no ati sila maka-avail sa mga programs o kung mangin beneficiaryo no sang mga checks sang DSWD SLP kinahanglan ana magbayad. So sa aton nga DSWD nagpahayag na kung makabaton sila sa kapareho sini Lods gilayon nga i-report ini no sa Facebook page sang DSWD pinagi sa DSWD Western Visayas ang sa mga nagalapas no isugid ang mga nagalapas sa mga pagsulundan sang sinima naton nga programa Lods. Ayun, so sa mga kultura naton nga posible naka-encounter sila hopefully diri sa aton nga rehiyon wala sang kasubong sini nga scenario Lods. Yes. No, be mindful kag gilayon nga mag-report sa aton nga DSWD. Yes, correct ina Lods no kiti ang aton nga SLP Lods isa ini siya sa mga program or capability building program para sa mga maimol, vulnerable kag marginalized households and communities. So may ara kita sining kaduha ka track mo ang micro enterprise development o kon MT track naton. Kung sabihin nagahatag kita sang seed capital fund, may skills training man kita, may cash for building livelihood assets. Samtang ang ikaduha naton nga track amo ining employment facilitation track o kon EF track. So under siniya nga track may ara kita sing employment assistance kung sabihin no nagahatag sang grant sa mga program participants para nga di maka secure sila sa ilang employment or for those especially sa mga fresh graduates naton Lods no amo gini sila ang ginahatagan assistance naton and another pagid nung sa idalo man sang atong employment facilitation track is our skills training fund. So ini naman ya Lods no ang ginahatagan sang technical and vocational knowledge or skills or kumbaga ginahatagan sila sang support para sa ilang technical and vocational knowledge and skills sang aton nga mga beneficiaryo sang SLP. So yan wala lang nag-limit ini sa livelihood training pati na diri ang skills training no kag ang support
for employment. So trabaho, dugang abilidad, Yes. kag at the same time no kung ikaw sa ka MSMEs kaluyag magpasandog sa iyong negosyo, pasok gid ikaw for this SLP pinagis paghatag man sang grant sa ngaton sini nga DSWD. Yes, ilawago na nato notes kung may time pa kita no ang eligibility requirement no target participants naton sa SLP. So lakip diri notes ang mga maimo, marginalized, vulnerable and or mga disadvantaged households naton nga gin-identify sa National Household Targeting System for Poverty Reduction, prioritizing no sa mga 4Ps participants naton. For our MT track participants, kinahanglan loads nga at least 16 years old para nga ti maka-participate no with legal consent halin sa ila parents o kung sa guardian. Samtang sa EF track naman nato no kung employment facilitation track, ang mga participants naton must be at least 18 years old upon sang employment. Kag kada household loads pwede maka-enroll sang maximum of 2 members nga pursuing sang different lain-lain loads nga track naton. So either micro, enterprise development program or employment facilitation track. Kag ang MD through resource-based market-driven nga sustainable micro enterprises kag sa aton man nga EF. So amo ini siya ang pila sa mga eligibility requirements nato para mangin SLP beneficiaries or participants. Ayun Lord, sa mga interesado sa diin bala kinahanglan mag-coordinate, should be directly sa DSWD o kung mahimo maghapit sa mga local government units. Yes, correct. Ina loads no mi ara kita sa mga LGU nato ni ara dira sa mga city o kung municipal nato no nga MSWD o kung CSWD o pwede gid dira sila makapamangkot party no sa aton nga SLP. Or kung ikaw abi for example diri sa city, di pwede man ikaw diri no sa aton nga regional office kung gusto mo gid nga personal ikaw abi nga mahatagan sa explanation about sa program, or pwede maka-message dira no sa aton nga Facebook page siyang nga DSWD Western Visayas. Ayun, madamong salamat Lord sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, mo yan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pati ang mga biyan ang update gikan sa Department of Social Welfare and Development, particularly amot sa sining pagpatuman sa Sustainable Livelihood Program. Wala sang bayad ang ini nga serbisyo sang aton nga DSWD. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 sa aga. Sa gapon, nagapamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Sa iban pa naton nga balita mabiyan sa bahin sang Negros Occidental, formal na nga ginilagrohan ang upgraded nga hemodialysis unit sang Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital nga nahamtang sa syudad sang La Carlota sa Negros Occidental. Ang sambit nga blay bulungan ginadumala sa Provincial Government of Negros Occidental. Kansino sa Provincial Government ang ginrenovate nga pasilidad, nagatanyag sang mas manami nga dialysis services sa mga pasyente nga nagkinahanglan sang pag-atipan sang ila kidney. Sa iya mensahe ginatagan punto ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang upgraded unit pamatud sang paray nga commitment sang iya administrasyon sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa ikaayong lawas sa tanan nga digrense. Dugang pa niya ang mas marami nga pasilidad, magapabaskog man sa mga healthcare professional sila pagserbisyo sa mga pasyente. Samtang sa aton nga mga
mahilig sa pelikula. Nag-ubra naman sa isa ka maragtas ang isa ka pelikula na ginobra sa mga Ilonggo filmmakers. Nakuha sang pelikula nga tumandok ang pinakamadamo nga nominasyon sa 48 Gawad Urian. Ang nasambit nga pelikula nagasaysay sang mga istorya sang mga ati sa sitio Kabarangkalan sa Banwa sang Barotac Viejo. Nominado ang nasambit nga pelikula sa Best Film, Best Director, Best Screenplay, Best Actress, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor, Best Production Design, Best Cinematography, Best Editing, Best Music, kag Best Sound. Ang pelikula ginabidahan ni Janayka Sangher ng Felipe Ganancial kaupo ng mga katapo sang ating community sang sitio Kawarabangkalan sa Barotac Viejo. Natuyuan sang sininga pelikula nga mahatagan sang kasanagan ang paghimudos o kon kabudlayan sa mga indigenous peoples na mamligan ng ila kadutaan kag identity. Maluluman nga biggest winner man ang nasambit nga pelikula sa Cinemalaya 2024 nga nakakuha sang Best Full Length, Best Original Musical Score, Best Screenplay, Best Supporting Actor kag NetPAC Award for Full Length Feature Film. Inpaambit na sadto sa mga Ilonggo nga direktor nga sanday Arlie Switch Magaysay kag Richard Jeru Salvadico. Ang ila madalong nga pag-abyanay sa ating community. Kanangin pida man sadto sa ila mga nauna nga pelikula kaangay sang dribble nga nagkampiyon sa Cine Bank sang 2018 ang naghatag sa ila inspirasyon nga himuon ang tumandok nga ginasuportahan sa National Commission for Indigenous Peoples o kon NCIP. Sa iban pa naton nga balita mabya, nagpadayon ang pag-hearing sa Senate Blue Ribbon Committee tuhoy sa mga anomalya nga flood control project sa gobyerno. Sa mga present sa sining hearing, Kanday DBM Secretary Amena Pangandama, Congressman Toby Tiangco, Oriental Mindoro Governor Yomerito Pons Dolor, kag ang ginakabi King and Queen of Flood Control na Sanday Pacifico kag Sara Diskaya. Samtang nag-abot na si Executive Secretary Lucas Bersamin para sa budget briefing sang 2026 proposed budget sang Office of the President. Alas 9:47 na sa aga, siga po nagpamati kamo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. May congratulations sa tanan nga nag-upod sa Civil Service Fund Run nga ginhiwat kahapon. Madamo-damo nga mga government employees ka mga runners ang nagbuylog sa sining tuigan nga pagdalagan. Ginahiwat sang Civil Service Commission bilang kabahin sang anibersaryo sang Philippine Civil Service. Wala nag-auntat na rin mabyan ang mga aktibidad gaging prepara sa aton sining nga Civil Service Commission. Mayara pa sa mga pagahiwaton nga aktibidad kagay sang tree planting activity, awarding ceremony, kag coastal cleanup.
Bantayan mga biyan sa mga masunod ng mga kahigayunan. Ang mga updates naman gikan sa aton sining Department of Civil Service Commission angot sa sining karon nga tuig ka selebrasyon sa Philippine Civil Service Anniversary. Sa iban pa naton nga balita, ang Department of Agriculture kundi Western Visayas nagparagtag sa mga makinarya sa mga manghuma sa mais sa mabanwa sang Kulasek kag si Balom Antique. Giwat ang turnover ceremony sa Antique Research Outreach Station sa Barangay Ibubon, Patnongon, Antique, sining karon lang ang Kulasek Corn Growers Association nakabaton sa isa ka unit sang corn mill na may balor nga 424,000 pesos. Samtang ang Sibalom Livestock and Poultry Raisers Association kag Sibalom Corn Farmers Association nakabaton sa isa ka unit nga hammer mill nga nagabalor 248,000 pesos kada isa. Dugang pa ang Sibalom Corn Farmers kung na SCFA nakabaton man sa isa ka corn shedder na nagabalor sa 268,000 pesos. Pagparagdag sa maining nga makinarya ginapatuman agud mapabakod kag mapalapad pa ang industriya sa mais kag kasapatan sa probinsya sang Antique. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Maragadas ang oras kinabilin sa atong sining nga pagpangalagad. Nilagi lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Setyembre 8, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.